Sa sandaling ito, pumasok si Monk Fanshu, isang regular sa bar, sumisigaw, sect leader Yi Piang. Agad na nagtaas ng alert si Yi Piang nang makita niya si Monk Fanshu na sumisigaw ng Yanyang, Yanyang. At sinusubukang agawin ang libro mula sa kanyang kamay. Sinipa ni Yi Piang siya sa mukha at sumigaw, umalis ka. Huwag mong hawakan ang Yanyang ko. Ang maliit na monghe ay lumingon upang batiin si Lan Yu, napakabata. Matagal na tayong hindi nagkita, Miss Lan Yu. Nakita ito, pinagalitan ni Lan Yu. Umalis ka, ikaw bookworm. Laging nakalubog sa mga nobela. Hindi napagtanto ni Lan Yu na pareho lang ang kanyang master. Sinabi ni Monk Fu, hindi ba't pareho lang ang master mo? Beauty is in the eye of the beholder. Sumagot si Lan Yu, ang master ko ay nagre-research sa 100 aspects of life. Ikaw, na nagpal-ayas lang ng demonyo buong araw, ninakaw ang natal magic treasure mo ng isang demonyo. Ganap na magkaiba. Malungkot na sinabi ni Monk Fanshu kay Lan Yu, Miss Lan Yu ay masyadong mabagsik. Sect leader Ye, kailangan mo ba akong magbahagi ng top secret intelligence para sa demon exorcism na ito? Ibahagi mo ang Yanyang 6 sa akin. Bum-ontong hininga lang si Yi Piang ng, Sinabi ni Monk Fu, ang demonyo na haharapin sa pagkakataong ito ay ang mahalagang anak na babae ng City Lord, o sa halip, isang demonyo na naninirahan sa katawan ng mahalagang anak na babae ng City Lord. Upang iligtas siya, inimbitahan niya ang mga top exorcists mula sa buong bansa, ngunit karamihan sa kanila ay namatay. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay maging ang mga top-ranked demon slayers, matapos ang 3 araw ng paglilinis, ay muling sinapian ng demonyo. Lahat ay nagsasabi na walang pag-asa, ngunit ayaw sumuko ng City Lord, patuloy na itinaas ang gantimpala. Patuloy na nagsasalita si Fanshu na monghe ngunit, hanam, lang ang tugon ni Yip. Hindi naniwala si Lan Yu. Sinabi niya sa bookworm, may tiwala ka ba sa pagharap sa demonyo? Hindi, sinabi ni Fanshu, paano ako magkakaroon ng tiwala? Nandito lang ako para sa 100 milyong taels reward. Lumabas na ang ika-6 na volume at ilustrasyon ng Yi Piangs, at kailangan ko ng pera. Ngunit, Miss Lan Yu, bakit ka dumating dito? Ngumiti si Lan Yu at sinabing, syempre, para sa pera. Walang ibang dahilan. Balikan natin ang 3 oras na nakalipas. Nakilala nila ang City Lord's Young Miss sa gate, sumisigaw, hindi ako halimaw. Umiyak ang maliit na babae habang tumatakbo palabas, sinasabing, hindi ako halimaw. May magligtas sa akin. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. 2 sundalo ang bumuhat sa kanya at sinabing, binibini, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sa gabi, halimaw ka. Nakakulong ka habang buhay. Lalong umiyak ang maliit na babae, bitawan niyo ako. Nagsimulang magtsismisan ang lahat sa paligid, nakakatakot ang mga halimaw. Dati, ang anak ko ay kalaro niya pero ngayon hindi na kami makalapit sa kanya. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Lan Yu ng kanyang sariling nakaraan. Siya rin ay pinagtabuyan at tinawag na halimaw. Sabi nila, huwag kang makipaglaro sa halimaw o papatayin kanya. Noon, nakatayo ang maliit na Lan Yu sa harap ng espada, alam lang na kailangan niyang yumuko. Tinaas nila ang kanilang mga espada at sinabing, gagamitin ko ang espada ng tatay ko upang patayin ka, halimaw. Hindi inaasahan, buong tapang na hinawakan ng maliit na Lan Yu ang espada. Sa isang mabilis na galaw, binali niya ang espada sa 2. Nakita ito, lalo silang natakot. Sumigaw ang mga bata, halimaw. Huwag kang makipaglaro sa halimaw. At tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Sa huli, ang maliit na Lan Yu ay naiwan mag-isa sa sulok. Bumalik sa Eternal Sword Sect, sinabi sa kanya ng kanyang master, narinig ko na lumilipat ka mula pa noong bata ka, ngunit saan ka man pumunta, lagi kang binubuli at pinagtabuyan. Mula ngayon, isuot mo lang ang mga guwantes na ito. Maaari mong selyuhan ang isang bahagi, kontrolin ito, at hindi ka nabubulihan pa. Masayang sinabi ng maliit na Lan Yu, salamat, Master. Naaalala ang nakaraan, lalo pang nagpa siya si Lan Yu, hinding-hindi ko hahayaang may makatuklas na halimaw ako muli. Sinunggaban ni Lan Yu ang anunsyo at sinabing, Master, kailangan nating kumita ng pera na ito. Narinig ito, napangiwi si Piang. Nagdesisyon si Lan Yu, kailangan kong iligtas ang babaeng ito.
Sinabi ng isang sundalo, mga exorcists number 11 hanggang 20, pakiusap, pumunta sa Young Miss Exorcism Hall. Pagkatapos ay dinala sila sa lugar ng anak na babae ng City Lord. Pumasok sila sa Exorcism Hall. Nakatayo sa harap nila ang City Lord, ang ama na ang anak ay sinapian ng demonyo. Si For City Lord Zhao. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga kamay, sinabing, hinihiling ko sa inyo, mga kagalang-galang na experts, na iligtas ang buhay ng aking anak. Hanggat mailigtas niyo ang aking anak, bukod sa gantimpala, handa akong ibigay ang anumang kahilingan niyo. Umaasa lang ako na mailigtas ang maliit kong anak. Sa loob ng iron cage, ang kanyang anak ay payat at mukhang gulay, nakaupo ng walang lakas sa loob. Sa tabi ni Yipiang ay si Zanji, na nasa ika-73 sa Demon Extermination Board. Kung tungkol naman kay Yipiang, wala siya sa Demon Extermination Board, habang si Yip-Chen ay nasa ika-9 sa Heaven Board. Biglang nagsalita si Zanji, hayaan mo akong humawak nito. Lumapit siya at sinabing, hinihiling ko lang na palayain mo ang aking nakatatandang kapatid mula sa bilangguan. Sinabi ni Zhao, walang problema. Hanggat mailigtas mo ang aking anak, kahit isang death row convict ay maaaring mapatawad. Pagkatapos ay binuksan nila ang pinto para makapasok si Zanji. Binuksan ni Zanji ang pinto at lumapit kay Zhao, ang kanyang anak. Nakita ng maliit na babae na may pumasok at sumigaw, ate, natatakot ako. Tiniyak ni Zanji, mabuting bata, huwag kang matakot. Hayaan mong tingnan ka ni ate. Matatapos din agad, biglang, namula ang mga mata ng maliit na babae. Agad siyang nagbagong anyo, ipinamalas ang kanyang matutulis na pangil, umungal at sumugod kay Zanji. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Zanji at nakaiwas. Nagmura siya, ikaw fish creature, sinusubukan akong sorpresahin. Huwag mo nang pangarapin iyan. Hindi inaasahan, kinagat ng maliit na babae ang carotid artery ni Zanji. Pagkatapos, si Zanji ay nagkaroon lang ng oras upang magpakawala ng isang masakit na sigaw bago bumagsak. Nagulat ang lahat, ang bilis ng demonyo na ito ay talagang kakaiba. Umakyat ang maliit na babae sa itaas at sinabing, iyan lang ba ang kaya mo? Lahat ba ng tao dito ngayon ay isang grupo lang ng walang silbing gudi-gudi? Sa sandaling ito, mabilis na lumapit si Dao Yaozu at sinabing, demonyo. Huwag mo nang isipin ang pagre-rebelde. Nandito ako para supilan ka. Bro, huwag kang makipaglaban sa akin para sa isang ito. Sinabi ni Monk Fanshu, Zidaren at Dao Yao ay parehong top 30 master sa Demon Extermination List. Isinasakripisyo ang sarili para sa isang kaibigan. Mas katulad ng isa na nasa gulo at ang isa pang matandang kaibigan ay isinasakripisyo ang sarili upang tumulong. Narinig ito, agad na sumugod ang maliit na babae kay Zod Daren, naglalabas ng Great Path Flames, ngunit mas mabilis siya kaysa sa kanya at naiwasan ang atake. Ginamit ni Dao Yaozu ang kanyang Demon Binding Cord upang mahigpit na balutin ang maliit na babae pagkatapos ay inihagis siya sa lupa. Agad na gumawa si Zandaren ng isang bilog ng apoy sa paligid niya. Naramdaman ni Zhao na nasa panganib ang kanyang anak at sumigaw, huwag mong saktan ang aking anak. Sinabi ni Yao Yaozu, huwag kang mag-alala. Ang mabahong Daos Demon Refining Fire ay saktan lang ang demonyo, hindi ito makakasama sa katawan ng mortal. Ilalabas ko ang Demon Spirit ngayon. Itinaas niya ang kanyang fishing rod at biglang ang katawan ng anak na babae ni Z ay naging isang usok ng itim na usok at lumipad. Nakita ito, masayang sinabi ni Z, mahusay. Kinailangan ding sabihin ni Monk Fu, Juong Xian ay talagang may kakayahan. Pagkatapos ay ginamit ni Zod Daren ang kanyang Flam Snake Destruction upang supilan ang demonyo. Masakit na sumigaw ang demonyo habang nababalot sa kanyang apoy. Pagkatapos ay sinipsip niya ito pabalik sa kanyang gourd. Masayang-masaya si Zod Daren, nakuha ko. Sa loob ng iron cage, ang naiwan lamang ay ang naguguluhan na maliit na babae, na nakatingin sa paligid. Nakita ito ni Lan Yu at masayang sinabi, mahusay. Nailigtas siya. Biglang napagtanto ni Lan Yu na may mali. Sa sandaling ito, nakagat ang braso ni Zod Daren ng maliit na babae. Nakita ito, agad na dinura ng maliit na babae ang kanyang braso. Nakita ang kanyang junior brother na nasasaktan, tinawag ni Yao Yaozu ang kanyang pangalan, bro.
at tumakbo. Hindi rin makapaniwala si Jod Darren. Pagkatapos, sa isang iglap, nahati sa dalawa si Dao Yaozu. Ang katawan ng maliit na babae ay lumiwanag sa apoy habang lumilipad siya at sinabing, patuloy na nililipol ang mahihinang tao. Hindi na kinaya ni Monk Fanshu at ginamit ang Celestial Scripture Summoning upang umatake. Mabilis na naglabas ng silang skill si Fu Monk. Agad na hinayla pabalik ang maliit na babae. Pagkatapos ay ikinulong siya sa isang iron cage. Sinabi ni Fanu Monk, ang demonic pet na ito ay masyadong nakakatakot. Kaya nitong bumangon ng maraming beses. Marahil ang tanging paraan ay iugnay ito pabalik sa host nito at patayin silang dalawa. Sinabi ni Yipiang kay Lan Yu, hayaan mo ako. Ngunit pinigilan siya ni Lan Yu. Sabi niya, Master, pwede mo ba akong pahintulutan na subukan? Gusto kong sabihin sa kanya ang ilang salita. Pumayag si Yipiang na hayaan siyang subukan. Nakita si Lan Yu na lumapit, sinabi ng maliit na babae, ate, napakaganda mo. Sinabi ni Lan Yu sa maliit na babae, maliit, gusto kong sabihin sa iyo ni ate ang isang bagay. Sinabi ni Lan Yu, ikaw lang ang makakapagligtas sa iyo magpakailanman. Naguguluhan ang maliit na babae, hindi naiintindihan kung bakit niya sinabi iyon. Nagpatuloy si Lan Yu, dapat mong sunggaban ng kontrol sa iyong sariling katawan. Kung ayaw mong maging halimaw magpakailanman at gusto mong bumalik sa normal na mundo, kung gayon, agawin mo ang iyong katawan. Walang magawa na nagtanong si Lan Yu sa maliit na babae, ate, kaya ko ba? Pinatibay siya ni Lan Yu, dapat kang maniwala sa iyong sarili. Malungkot na sinabi ng maliit na babae, ate, naiintindihan ko. Ngunit pagkatapos, biglang naging nakakatakot ang mukha ng maliit na babae. Sinabi ng maliit na babae, ngunit ate, nakita ko rin ang isang halimaw sa katawan mo. Hindi mo rin ba kaya itong kontrolin? Sa mga mata ng maliit na babae, nakikita ang refleksyon ni Lan Yu. Nagtanong ang maliit na babae, pareho lang tayo, tama. Natulala sandali si Lan Yu. Nagpatuloy ang maliit na babae, bakit hindi natin sirain ang mundo na ito ng magkasama? Sirain ang ating kinasusuklamang mundo. Ang halimaw sa katawan ni Lan Yu ay tila gustong magising. Sinabi ni Lan Yu, tama. Halimaw din ako. Walang sino man ang makakatanggap sa mga halimaw. Biglang lumitaw si Yip sa likod niya at sinabing, kaya ko. Sinabi ni Yip, kahit na halimaw ka, kahit na ang buong mundo ay hindi ka tanggapin, paprotektahan kita. Paprotektahan kita mula sa masasaktan ng mundong ito magpakailanman. Iyan ang aking tungkulin bilang iyong master. Narinig ito, lamambot ang kanyang puot. Si Lan Yu, na may luha sa kanyang mga mata, ay sumigaw, Master. Lumingon siya at sinabing, talaga bang hindi mo alintana na halimaw ako? Pinunasan ni Yipiang ang kanyang mga luha at sinabing, gaano man karaming pagkakakilanlan ang mayroon ka, para sa akin, ikaw ay palaging ang aking hanggal na disipulo na mahilig magpasikat. Nakita ito, masayang sinabi ni Lan Yu, Master, naiintindihan ko na ngayon. Pagkatapos ay lumingon si Yipiang sa maliit na babae at sinabing, okay lang ba na gamitin ang aking mga kamao? Si Z, na nakatayo sa tabi niya, ay sinabing, walang silbi ang pagpatay sa kanya. Biglang inihayag ni Yipiang, dahil ang tunay na demonyo ay ikaw. Pagkatapos ay sinuntok niya si Z sa mukha, na naging sanhi upang mawala ang ilang ngipin. Si Z, na nagulat sa suntok, ay lumipad pabalik. Lumipad siya sa mga poste ng bahay pagkatapos ay lumipad ng diretso sa labas. Lahat ng nakasaksi dito ay natulala habang blanka ang tingin ni Lan Yu sa kanyang master. Sa isang iglap, nagbagong anyo ang demonyo sa ibang anyo. Nagsalita ang demonyo, hindi lang pangit ang kanyang hitsura, kundi bibig din siya. Talagang hindi ko inaasahan na matutuklasan ng isang tao ang katotohanan. Si Fanshu, na nakatayo sa gilid, ay galit na tumingin sa demonyo, iyan pala. Kaya pala, gaano man kadalas ko siyang linisin, paulit-ulit siyang bumabalik. Ang tunay na salarin ay si City Lord Zhao. Paulit-ulit niyang ginagawang demonyo ang kanyang sariling anak. Nagpanggap ang demonyo na may kaunting lakas na nagtawag, hindi na siya ang anak ko. Matagal ko nang nakuha ang Abyss Demon Blood upang mag-evolve sa pinakamataas na nilalang. Ginagamit lang niya akong pain upang akitin ang mga Demon Slayers dito. Biglang nagulat ang maliit na babae pagkatapos ng atake ng demonyo.